Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung sinabi ng dati nyong Pangulong Digong Duterte tungkol po sa Kongreso, yung sa Quadcom, at meron din po siyang paalala sa kanyang butihing anak na Vice Presidenteng Pusit. No, meron po tayong ipapakitang video dito na kung saan ito po yung patunay na ang inyong VP Pusit ay heartless. Di po ba? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere live stream. And special shout out to all OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. At tayo po ay unti-unting lumalago sa bilang ng subscribers. And continue praying for our country, for the Marcos administration, at ganun din po sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Okay, so unahin muna natin mga kababayan, ito pong sinabi ng inyong dating Pangulong Digong na kayo po ay hihilahin niya sa impyerno, no? Kasi po after nung mga maanghang na salita ng mga co-vice chair diyan po sa Quadcom, lalong-lalo na si Congressman Paduano, nasabi niya natakot ba o naduwag? At ganun din po yung mga ilang mambabatas tulad ni Manix Dalipe. O di po ba? Sabi niya parang naduwag. Kay Tokis po, naduwag na. Wala, umurong ang bayag mga kababayan, pero sabi ni Digong, aba, inaapi nyo ako, I will not take this sitting down. O ano pala, lying down. Nandun po siya sa loob ng kanyang kulambo. Oo. Ngayon po, diyan po sa quote ng Impact Leadership, no, nagsalita po si Digong. Eto, sabi niya, you don't scare me a bit. Ay, hindi niya naman pala matatakot si Digong. Oo. Hindi daw siya natatakot. Takot na takot. Hindi niyo daw siya mai-scare o matatakot, maski na kaunti lang. O yung parang, boo! Wala. Oo. Kasi, hindi naman siya takot Duwag po siya. Hindi niya po sinabing, I'm a coward. Sinabi niya lang, you don't scare me, but still, I'm a coward. Di ba? Ito pa sabi niya, galing na ako sa pagka-presidente. Huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that, what is there to say more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga, ayan ha? Kasi sabi niya, huwag niyo akong ganunin ha, respetuhin niyo ako. Ulul. Bakit yung mga ibang mga naging presidente tulad ni Pinoy o si Erap pumunta nung pinatawag ng mga house, no, whether lower house or the upper house? Bakit ikaw gagamitan mo ng mga ganyan? Anong tawag diyan? Position card. Nagpresidente na daw siya, nag-congressman na siya, nag-mayor na siya. So what? Kailangan mo pa rin humarap. So what kung presidente ka? Ha? Yung si former President Trump nga, hinarap ang korte. Ikaw pa kaya? Sino ka? Ha? Hindi ka special. Oo. Dahil ikaw ang siyang may command responsibility during your time ng presidente ka at ng mayor ka. Huwag na yung congressman. No? Kasi doon yan sa house Pero anong ginawa mo nung mayor ka? Anong ginawa mo ng presidente mo? 'Di ba? Huling-huli naman. No? Protector ka ng mga drug lords. Pinalibutan mo ang sarili mo ng mga tsekwa na merong
mga tie-up sa mga drug lords doon sa mainland China mo. Di po ba? So, ako, sa akin mga kababayan, anong paki ko? Sa batas, walang sino-sino-sino. Si Lady Justice, walang sino-sino kasi nakatakip siya. Wala siya kang pakialam kung hari o reyna ka. Wala siyang pakialam kung kayo ay prinsesa o prinsipe. Walang pakialam si Lady Justice sa posisyon ninyo sa gobyerno o naging ano ka sa gobyerno. Justice is justice. Oo, naging presidente ka, sabi na natin, pero it doesn't free you from any naging kabalbalan ng gobyerno mo. Lalong-lalo na itong drug on war mo na maraming na EJK. Maraming inosente na tinumba. Diba? O, sabi niya pa, sinabi niya na daw lahat doon sa Senate. O, therefore, siguro there's no need to ask questions or whatever. Sinambulat niya na meron siyang death squad, na nagpapapatay siya, nag-aantay lang nga siya ng mga ikakaso sa kanya. O, why not? DOJ, imbestagahan nyo na. Kayo dyan sa Quadcom, mag-recommend na kayo kung ano ang dapat gawin dyan kay Digong. Kasi hindi po talaga aatin yan. Tama po si Congressman Adjong. There is no way na aatin yan. Ang tanging aatinan lang yan pag tinawag na siya ni Satanas dun sa impyerno. No? Dun na lang siya hahantong. Kasi sinabi niya rin yan eh. Aantayin niya kayo sa impyerno. Kaya ito, kung ako sa Quadcom, huwag nyo na siyang ipatawag. I-recommend nyo na lang sa OSG, o no, ano ba, tama ba? O sa DOJ at kapulisan that they will work together to investigate Digong. O better yet, ICC. Papasukin nyo ang ICC. Yung po yan. No? Let the ICC do its mandate. Kasi kung pagbabasehan natin ang desisyon ng Supreme Court, may karapatan po ang ICC na mag-imbestiga during the time na tayo ay member ng international crime body na yan. Di po ba? O, so, ano pa? Ginagamitan na lang kayo ng naging presidente na ako, naging congressman ako, naging mayor ako. Alam ko lahat. Uwe! Alam niya, oo. Alam niya lahat kung paano mag-implanta ng ebidensya, magtago ng ebidensya, at magpapatay, at mag-utos. Yung po yan, mga kababayan. So, he doesn't scared. Hindi siya natatakot. Maski nakatiting, maski na, buh! Ganunin mo lang, wala. Oo. Pero duwag pa rin siya. Hindi ka takot, pero duwag ka. Oo. Iba po yun. Magkaiba po yun. Oo. Matapang ka, wala, hindi ka matapang. No? Hindi porket hindi ka takot, hindi ka duwag. Matapang ka na, uwe. Huwag mo kaming gamitan ng ganyan, Digong. Wala nang naniniwala sa'yo. Kung talagang matapang ka, hindi ka takot, harapin mo. Di ba pumunta ka? Huwag mong idahilan na huwag niyo akong ginaganyan, naging presidente na ako, o so what? Ibig sabihin, ikaw lang magaling. Ikaw lang matalino. Ibig sabihin, absuelto ka sa mga pag-iimbestiga. Wala ka ng immunity. Private rody ka na. O, di ba? Kaya ito, ano lang to, pantapal lang sa katuwagan niya. Kung talagang matapang, umaten doon. Di ba? Tama, mali. O, labas naman tayo dyan sa kanya. Ito naman, no, pinapayuhan niya ang kanyang anak na vice presidente ngayon ng bansa na kung saan ay isang pusit. No? Kung ano ang sinasabi niya. Dito, no, meron ditong video na ipapanood sa inyo. Credit po dito sa nagpalabas nito, no? Ang tawag diyan ay Inday Pusit Chiminet. Pinapaalis na sa politika ni tatay niya. Tigas daw ulo. O ayan, may payo ang kanyang ama sa pusit ninyong vice presidente. Ito po, no, again, credit po sa nag-upload ng video na ito. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika.
Huwag kang mag-ambisyon na dahil Vice President ka na. Lain lang da Mayor, si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapaitahan yung nagbikil para ma-impeach, no? Unsay ug naa kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamot o gaduot sa iya, unsay ibuhang reminder? Ikaw kay lamang kan Inday. Wala. Si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday. Pati si Inday, hindi po pagsabihan. Hindi na nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapin. So, ano na siya dyan? Kampi sa nanay niya. Ay, hindi naman sa pang ano, pero yung ano ni Inday is mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Oh, yan po. May paalala ang dati niyang presidenteng si Digong sa kanyang anak na ngayon ay BP Pusit. Na kung maaari, umalis ka na dyan sa politika. Pasalamat ka na lang sa Diyos. Naging presidente tatay mo at naging busy ka. Pero magulo ang politika, sabi ni Digong. Di ba nga, ini-impeach siya, may planong i-impeach siya, kakasuhan siya ng plunder, malversation o whatever, kasi hindi niya mapaliwanag. Ngayon, sabi niya, hindi nakikinig sa kanya si Pusit. Matigas ang ulo ni Pusit. Hindi nga siya kinakausap Malaki ang galit ni Pusit sa tatay niya. Kung ano man ang dahilan, sa kanila lang yon. Pero ito, sa tingin ko, may maling advisor si Pusit. Sino po yung behind o yung nag-a-advise kay Pusit? Yung nanay niya. Mas nakikinig siya sa nanay niya. Sabi nung tatay, di ba? Mas nakikinig siya sa nanay niya. So therefore, kung ano man yung ina-advise ng nanay niya sa kanya, well, probably, sila na lang yon. But the way it is, the way we look at it, is not good. Yan po ang behind sa likod ni Inday. Hindi yan si GMA, hindi si Amy o whatever. Ang kanyang ina. Di ba? Mas nakikinig siya sa nanay niya. Yan lang daw yung anak niya, sabi ni Digong, na hindi nakikinig sa kanya. Malaki ang galit sa kanya. Di ba? Kaya kung ano man yung ina-advise ng nanay ni Pusit, nakikita nyo naman. Di po ba? Kayo ba dapat makinig? Dun sa tatay na sinasabihang hanggat maari, huwag ka nang mag-ambisyon pa na lalagpas ng bipe. Magnegosyo ka na lang, mamuhay ka ng tahimik. Kasi ang politika napakagulo. Hindi nga sinagot ni Digong yung tungkol sa impeachment kasi Bisaya yun, hindi ko na maintindihan. Malamang tinatanong ano mo sa mga congressman na gusto mag-impeach sa anak mo. Sabi niya, hindi naman nakikinig yung anak ko. Hindi nakikinig sa akin yan. Matigas ang ulo. Mas nakikinig sa nanay. Ika nga nila, mothers knows best. Mas makikinig ang mga anak sa nanay kaysa sa ama. Pero ang tanong, maganda nga ba naman ang advice ng nanay? Tanong lang. Kayo, nakita nyo yung advice ni Digong. Pero hindi daw siya kinakausap, pinapakinggan nung kanyang anak na Pusit. Mas nakikinig sa nanay. Ano ang ina-advise ng nanay? Kayo po, ano pong inyong masasabi, no? Si Digong, sinabi niya, they don't scare me a bit, but it doesn't relieve you of the perception of you are a coward. At ganun din, sinabihan niya ang anak niyang si Pusit na umalis ka ng politika, mamuhay ka ng tahimik, magnegosyo ka, pero hindi nakikinig sa kanya. Mas nakikinig sa kanyang ina, si BP Pusit. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.